kung titignan natin, yung Rizalista per se, nagsimula ito nung namatay si Jose Rizal. No? May immediately, 1 year after his death, may mga storya na yung mga Kastila na itong mga tao ay naniniwala na hindi patay si Jose Rizal. No? Sabi ng mga Kastila, may mga naniniwala dito na si Jose Rizal ay sumakay sa isang nagano siya, no? Sinakay siya sa karwahe papunta sa kanyang libingan. Ay pagbukas doon sa libingan, ay doon sa karwahe, wala nang Rizal na nandun. Manok yung nakita nila, tapos yung manok lumipad papunta sa kabundukan. Yun daw yung paniniwala ng mga tao. So, at that early stage, doon mo makikita na meron na talagang Rizalista. Ang siste lang, hindi naman kasi yan na bigla na lang lumabas. Yung Rizalista, yung mga paniniwala nila, at yung mga gawin nila, at yung practices nila, kailangan pa itong ugatin sa pinakasimula ng kasaysayan natin. Okay. Kung tutusin, yung Rizalista ay pagsasanib ng 3 kultura. No? Yung una, yung katutubong kultura. Bago dumating ang mga Espanyol, meron na tayong paniniwala sa kaluluwa natin, na tayo'y pag namatay, nagiging anito tayo at bumabalik tayo upang bantayan yung ating mga naiwan sa mga bagay tayo bumabalik sa kalikasan. So kung titingnan mo doon sa puntong yun, may kalikasan ka, tapos nasa kalikasan yung anito, tapos yung mga anito pwede rin makipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga babaylanes o katalonan, yung mga mga babaeng pare. Hindi lang sila babae, kundi mga lalaki din na nagko-crossdress. Ang importante sila yung mga babaylanes. Now, kung titingnan mo, may dumating yung mga Espanyol. Pagdating ng mga Espanyol, yung mga Katoliko, inimpose yung relihiyon nila. Ang ginawa ng mga Pilipino doon sa relihiyon, ng mga Indio, ay inangkin yung Katolisismo. Pero hinaluan siya ng iba't ibang mga ng iba't ibang diwa ng katutubo. So halimbawa, yung santo, inaccept, yung konsepto ng santo, inaccept. Pero, nung inaccept yung konsepto ng santo, ay isinama pa rin yung gawin nila sa anito, pinupunas-punasan para magkaroon ng gahum o anting-anting. Yung kaluluwa, dati pinoproteksyonan ng anting-anting, yung mga ginto, yung mga linglingo. Nung pagdating ng mga Espanyol, yung anting-anting naging mga krus, naging rosaryo, naging Birheng Maria, naging triangulo, naging naging mga krus, no? At iba pa. Pati yung San Benito, St. Benedict's Medal. So yan yung nangyari. So may mga nagpunta sa kabundukan para iwasan yung pananakop ng mga Espanyol, pero dala-dala nila yung kulturang Espanyol ng relihiyon, pero ihinalo sa Katolisismo. No? Yun yung mga samahan. Pagdating ng panahon, pakikita mo na nabuhay yung mga samahan lalo noong 1840s, 1830s, 1840s sa panahon ni Hermano Pule sa Banahaw, at sa katimog Katagalugan niya, sa mga kabundukan ng Southern Tagalog. So, yun yung so from katutubo, Katolisismo, pumasok. Now, of course, may mga tao nagsasabi na kung may Kristo sa Israel, pwede rin magkaroon ng Kristo sa Pilipinas. At yung mga samahan na ito, marami sa kanila, yun yung kanilang nakita. Na pumasok si Rizal, yung nasyonalismo. So mula katutubo, Katolisismo, nasyonalismo, pumasok yung Rizal element. So, marami yung mga samahang Rizalista, iba-iba din yan. So mayroong Rizalista na naniniwalang Diyos si Kristo, mayroong Rizalista na naniniwalang si Jesus Christ ay
Panginoon nila, pero naniniwala din sila na si Rizal ay reincarnation. Yung iba naman nagsasabi na si Rizal ay siya yung Kristo talaga, hindi si Jesus Christ. No? Siya yung tinuturing na Kristo. May iba naman na naniniwala na si Rizal ay isang propeta lamang. So, nandyan pa rin si Christ, nandyan pa rin si God the Father, pero nandun. Isang kamangha-mangha din sa mga samahan kung pupunta ka sa Mount Banahaw, may marami silang babaeng pinuno. Hindi ba sa Katolisismo bawal yung babaeng pinuno? Pero maraming babaeng pinuno na Rizalista. In fact, yung founder ng Suprema de la Ciudad Mística de Dios, Suprema de la Iglesia de la Ciudad Mística de Dios, si Maria Bernarda Balitaan ay babae. Yung present nila na Suprema, si Isabel Suarez, babae din. So, may mga ganyang may maraming babaeng spiritual na tao noong panahon doon sa Banahaw. Yung na-meet ko si Nanay Mercedes, si Durable, tawag nila. So, may mga gano'n. No? Nakikita mo na, yung Rizalista, hindi siya samahan ng mga baliw. May pinagmumulan ito na tradisyon, no? Na galing pa sa mga ninuno natin, nalagyan ng prosesong pagkasaysayan na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Kung titignan mo, yung kulturang Pilipino ay nananatili sa kanila. Now, pwede mong sabihin na hindi ako naniniwala doon sa pinaniniwala nila. Oh, sure, of course, no? We respect that. Ang problema kasi, gusto mo na magkaroon sila ng logical na explanation. Kapag ka tinanong ka, anong pananampalataya mo? Ang Katoliko ka. Hindi mo naman may papaliwanag si Kristo din. Naniniwala ka kay Kristo sa mahal na Panginoong Diyos dahil ikaw ay naniniwala. Hindi dahil kailangan mo ng patunay. So, mali naman nata na titignan mo yung relihiyon mo na hindi mo may paliwanag bilang tanging tamang relihiyon sa relihiyon ng ibang tao. So, titignan mo, ako may paniniwala din naman ako. Naniniwala ako sa katamahan ng paniniwala ko, pero kailangan igalang mo yung ibang paniniwala. Yun yung siguro makikita nyo doon sa mga Rizalista. Nasagot ko na lahat ng dapat mong itanong. Ano po kaya mga pamantayan nila sa pagiging Rizalista nila? Well, of course, siyempre iba-iba yung pamantayan nila. Bawat samahan, hindi ko alam, 200 yata yung samahan o 100, no? Basta, marami ang samahan sa buong Pilipinas. Mabasa niyo kay Nilo Campo, yung Kristong Tagalog. Pero, kung titignan mo, siyempre, nandyan yung, yung meron silang mga ritual na parang misa natin, no? Pero may pag-aaral ng banal na kasulatan din. Meron silang sarili, may Biblia sila. O naniniwala sila sa Biblia natin. Pero may iba na mayroong sariling mga teksto. Yung mga lihim na karunungan ang tawag nila. Na sila yung nakakaalam. So ganun yung makikita nyo na meron din silang mga ritual. Kasi yun yung kapag sumasama ka doon, namumuesto ka, yung pamumuesto sa Banahaw. Kung paano siguro magdasal yung mga ninuno natin. Ganon din magdasal yung mga tao sa Banahaw. Yung nagpupunta sa mga ilog, sa mga naliligo sa ilog, sa mga talon, pupunta sa mga kabundukan, sa mga kuweba para magdasal, sumusuot sa mga kuweba, yung pamumuesto na tinatawag. Namuesto ba kayo? Hindi, Hindi pa, Sa Miriam kasi dati lagi kaming Banahaw. So, namumuesto yung mga taga-Banahaw. Hindi may makikita mo dyan, na mga tradisyon na dapat kasali ka doon sa ritual. Dito mo naman makikita na ang gusto ko kasi sa paniniwalang Rizalista, syempre hindi naman sila perfecto, nag-aaway-aaway din sila. Nakita ko na yung mga away ng mga samahan doon. May mga tampuhan din. Pero kung titignan mo, yung isang magandang tinuturo nila mahal mo yung Diyos, dapat mahal mo din yung bayan mo. Kasi doon papasok yung Rizal kailangan mahal mo yung Pilipinas. Na siguro kahit pa paano, mukhang dapat ibalik ulit kahit sa mga Kristiyano at sa mga Katolikong simbahan na ituro muli yan. I-emphasize na sinasabi ni Bonifacio
Mahalin mo ang Diyos ang taimtim sa puso at gunag namin sa sarili tuwina na tunay na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan, sapagkat ito'y tunay na pagmamahal sa kapwa. So, yun yung isang pwede natin sabihin. Ayos na kayo. Parang bawal kumuha ng litrato sa pinaka-simbahan nila. Well, ano yun kailangan lang ihingi ng permiso. Kasi ano yun baka gamitin sa masamang against them, no? Gamitin sa... Kasi yung paghingi ng permiso, ito yung sign ng paggalak. Tumatabi-tabi ka. Kasi kung gagamitin mo sa masama yan, hindi ka magpapaanak. Yun siguro yung isang masasabi ko. Ikaw? Bakit din po yung parang kailangan long hair sila? May mga iba lang. Ay, May mga iba. Hindi naman lahat. pero hindi na po requirement. In fact, hindi ako masyadong... Wala pa ako nakitang samahan na required ng long hair. May iba lang mga pinuno na gusto nila long hair. Siguro ginagaya nila si Jesus. Sa art, no? Di ba yung sa art si Jesus mahaba yung buhok. Ang watawat ng lahi ay isang samahan na at hindi ako nagkakamali, tinatag ni Parabuak, ano? Una yan na isang iglesyang naniniwala kay Rizal. At makikita nyo yung mga paniniwala nila sa Kalambayan, sa Lecheria Hill, malapit sa bahay ni Rizal. Naghiwalay yan biglang nag-split. So, yung main group, biglang naniwala na hindi Diyos si Rizal. At bigla silang nanalig sa Biblia at mga kasulatan. Iba-ibang relihiyon. So si Rizal ay parang naging eskwelahan ng watawat ng lahi na yun. Yun yung samahan ng watawat ng lahi. Pero, may mga nanatili na si Rizal ay